Lahat po ng mga kapatid ko sa pananampalataya at tagasunod ni Hesukristo, sumayin niyo po ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoong Diyos na buhay. Ngayong araw na ito, patuloy po tayong magbigay ng linaw sa mga nagtatanong po sa ating YouTube channel. Ito po ay galing kay Rodrigo Lopez at basahin natin, dapat bang tawaging pastor ang mangangaral? Salamat po. Alam niyo po ang salitang mangangaral, pwede naman pong mangaral kung ang ipinapangaral mo'y mga aral at turo ng ating Panginoong Hesus. Pero, huwag tayong patawag na pastor. Yan po ang dapat nating malaman sa mga bagay na yan na pagtungkol sa pananampalataya. Sapagkat ang Diyos po ang naglagay ng mga bagay na yan para sundin natin kung sino yung pastor na dapat nating sundin. Sapagkat ang Diyos po ang nagbibigay ng authority sa kanyang mga lingkod na ibinibigay. Tulad po, sino ba yung pastor na tinutukoy dito? Bago po natin bigyan ito ng linaw, no? Gusto ko munang alamin sa inyo kapag ang Diyos po ang nagbigay ng authority sa isang mamamahala, yun ay dapat nating sundin. Tulad po dito sa Mateo 28:18 na kung saan ang mismo yung ama ang nagbigay ng authority sa kanyang anak, basahin natin. At lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapahamalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Tandaan po ninyo, yung authority na ibinigay na po kay Jesus. Kaya nga po, ang ating Panginoon siya yung mabuting pastor. Ngayon, ipapaliwanag ito sa atin ni Apostol Juan. Sa kanyang mga sulat, basahin natin. Mababasa po natin ito sa kanyang mga sulat. Juan chapter 10 verse 10, basahin natin. Hindi pumaparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan. Tandaan po ninyo, yung mga pastor ba nga ngayon, kaya bang ibigay itong mga pangako ng ating Panginoon? Ang sabi din ng ating Panginoon, pangako ito sa bawat sasampalataya sa ating Panginoon, no? Upang magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan. Pero, hindi ito yung katulad ng ibang pastor na kung saan ang sinasabi dito sa kasulatan ay magnakaw, di ba? Ano pa? Pumatay at pumuksa. Iyan ang mga nagpapanggap na pastor. Ganyan ang mangyayari kasi kung papatawag ang pastor, hindi malalayo sa mga sinasabi sa kasulatan. Sinasabi dito sa Juan 10:10, ulitin natin ha para maintindihan ninyo. Sinasabi ni Jesus dito sa talatang ito, no, hindi siya pumarito para magnakaw. Hindi katulad ng ibang magnanakaw, pumatay at pumuksa. Hindi po ganun. Kaya nga ang ating Panginoon ito ang kanyang pangako sa mga taong sasampalataya sa kanya. Magkakaroon ka ng buhay at kasaganaan. Ngayon, ituloy natin para maintindihan natin na si Kristo yung ating pastor. Si Kristo yung mabuting pastor. Ano ha? Tuloy natin sa 11. Ako ang mabuting pastor. Ibinibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. O, di ba? So, ganyan natin uunawain yung mabuting pastor. Yung salitang pastor, si Kristo po yun. Yung mga tupa naman, ito po yung mga sumasampalataya kay Kristo at sumusunod sa kanyang mga aral at turo. Hindi literal na tupa. Kaya pag kayo magbabasa, uunawain ninyo sa spiritual. Kaya pag tayo magbabasa, uunawain natin, ano ba yung kahulugan ng tupa? Ang kahulugan, ang meaning, nariyan din sa kasulatan, hanapin mo, ano ba yung kahulugan ng tupa? Ay di basahin po natin. Dito po sa mga sulat ni Propeta Ezekiel, dito natin maintindihan ang meaning. Basahin natin Ezekiel 34:30, at kanilang malalaman na akong Panginoon nilang Diyos ay sumasa kanila. At sila na sambahayan ni Israel ay aking bayan, sabi ng Panginoong Diyos. Ituloy po natin para malaman natin ang kahulugan ng salitang tupa. At kayong mga tupa ko na mga tupa sa aking pastulan ay mga tao. At ako'y inyong Diyos, sabi ng Panginoong Diyos. Nakita po ninyo? Yan ang kahulugan. Kaya pag maghahanap kayo ng meaning o kahulugan, nasa kasulatan din po.
So balikan po natin yung sinasabi po dito sa Juan 10:11, ako ang mabuting pastor. Sinong tinutukoy diyang pastor? Ang ating Panginoong Kristo. Binibigay ng mabuting pastor ang aking buhay dahil sa mga tupa. Sino po yung mga tupa? Kung ibabase po natin sa mga sulat ni Ezekiel 34:31, kayong mga tupa ko, di ba? Sinasabing tupa. Na mga tupa na aking pastulan ay mga tao na ako'y inyong Diyos, sabi ng Panginoon. So malinaw po na ang meaning ng salitang tupa, mga tao. Kaya uunawain po ninyo. So ganun natin iintindihin o unawain. Kaya kung wala kang pangunawang espiritual, magkakaroon ka ng maling interpretation sa pangangaral. Nakita po ninyo? Kaya hindi po maraming pastor. Nung una, sa mga Israelita, talagang maraming pastor. Ang problema, corrupted ang mga pastor ng Israelita noon. Kaya papalitan ito ng isa lang pastor na magpupuno. Ngayon, balikan nga natin ang history ng mga dating pastor ng Israel. Ano ang naging kalalagayan nila? Bakit naging corrupt? Ngayon, basahin natin sa mga sulat ni Isaias. So, babalik tayo sa history nila para malaman natin kung bakit naging corrupted yung mga pastor ng Israel. Basahin natin sa Isaiah 56:11, para silang mga asong matatakaw na walang kabusugan. Ang mga tagapag-alaga ng Israel ay walang pangunawa. Ang bawat isa sa kanila ay gumagawa ng kahit anong gusto nilang gawin at ang sariling kapakanan lang ang kanilang pinagkakaabalahan. Iyan po, kaya naging corrupted ang mga pastor ng Israel. Gumagawa na sila ng sariling kaparaanan, hindi na sila sumusunod sa paraan ng Diyos. Sa atin, sa panahon ngayon, Israelita pa nga ho yan. Ngayon pa, gusto mo pa rin ba maging pastor? Pilipino ka? Wala kang karapatan na maging pastor. Ang pagpili ng Diyos diyan sa bansang Israel. Kaya napili yung ating Panginoong Kristo, nagkatawang tao siya. Pumarito siya sa mundo para ganapin yung hinihingi ng Ama. Nakita po ninyo? Kasi nga po, wala nang makitang matuwid na mga pastor. Nakita po ninyo? Ngayon, gusto mo pang patawag na pastor, ewan ko na sa iyo. Makakasunod ka ba? Si Kristo lahat ang tumupad na mga hinihingi ng kautusan. Wala tayong magagawa kung wala rin tayong kaalaman sa mga bagay ng pamaraan ng Diyos. Kaya si Kristo ang naging kasangkapan para tuparin ang mga bagay na hinihingi ng kasulatan. Malinaw po ba sa inyo? Ngayon, balikan natin itong ating pinag-aaralan. Dito sa verse 11, malinaw na ho ba ho sa inyo? Yung mabuting pastor, iisa lang ho yun, si Kristo. Alam niyo po ba, ang ating Panginoong Kristo, ibinigay yung kanyang buhay sa mga taong susunod sa kanya. Kaya matatawag ka ring tupa kung susunod ka sa kanyang pamaraan at utos. Magiging bayan ka rin niya kahit hindi ka dating bayan. Gusto mo malaman yon? Kasi nga, hindi naman tayo dating bayan ng Diyos eh. Pero kung tayo susunod sa kanyang pamaraan at utos, tatawagin ka rin bayan ng Diyos. Ngayon, basahin natin sa mga sulat ni Apostol Pablo, Roma 9:23, para matawag kang bayan. Sabi ni Apostol Pablo, tandaan po ninyo, si Apostol Pablo hinirang ng Diyos para maipangaral sa mga hindi Hudyo. Kaya nakarating sa atin yung mabuting balita. Basahin natin. At upang maipakilala ang kayamanan ng kanyang kaluwalhatian sa mga sisidlan ng awa na kanyang inihanda ng una pa sa kaluwalhatian, maging sa atin na kanya namang tinawag hindi lamang mula sa mga Hudyo kundi naman mula sa mga Hintil. Malinaw po? Uulitin ko para maintindihan ninyo. Ngayon, basahin natin sa ibang salin. Ito'y walang iba kundi tayo na mga tinawag niya. Sa mga Israelita po yun, Hindi lang mula sa mga Hudyo, kundi mula rin sa mga hindi Hudyo. Ito ang sinasabi ng Diyos sa aklat ni Hoseas, ang dating hindi ko mga tao ay tatawagin kong mga tao ko at ang dating hindi ko mahal ay mamahalin ko. Katulad nating mga hindi Hudyo. Nakakasunod po ba kayo? O basahin pa natin sa ibang salin.
Gaya naman ng sinasabi niya sa aklat ni Hoseas, tatawagin kong aking bayan na hindi ko dating bayan at iniibig na hindi dating iniibig. Nakita po ninyo? Dati tayong Pilipino, hindi tayo kalahing Israelita. Hindi tayo kaibig-ibig. Kasi nga tayo ang ating mga ninuno noon ay ang pagsamba ay sa mga hindi tunay na Diyos. Nakita mo? Ngayon, dahil tayong mga nakakaunawa na nakakakilala kung paanong kinikilala ng mga Israelita, yung mga ibang Israelita hindi kasi kumikilala sa Diyos, di ba? Pasaway, katulad ng ibang mga pastor. Kung mabalikan po natin yung 56:11 ng Isaias, gumagawa na sila ng sariling pamamaraan. Nakita po ninyo? Kasi ang kanilang pagsunod ay sa kanilang sariling kagustuhan sa halip na sundin ang pamaraan ng Diyos. Nakita po ninyo? Kaya nagkaroon ng malaking kaguluhan sa bansang Israelita na sila'y sumamba na sa mga Diyos-Diyusan. Hindi na nagtitiwala doon sa nagligtas sa kanilang mga ninuno na hinango doon sa pagkaalipin sa Ehipto. 'Di ba? Dinala sila sa lupang pangako. At yung ang ibang hindi sumusunod na iwanan sa ilang nagkang mamatay. At yung mga sumusunod sa paraan ng Diyos nakarating sa lupang pangako. Nakita po ninyo? Ganyan din sa espiritual. Hindi rin natin makakamtan ang buhay na walang hanggan kung hindi rin tayo susunod. Pangkalahatan na ito. Kasi yung lumang tipan para maipakita sa atin sa bagong tipan. Kung ano yung nangyari sa lumang tipan na mga hindi sumusunod, nangyayari sa kanila yung mga bagay na kaparusahan. Hindi nila nakamtan yung pangako. Ang yung spiritual na pangako ng Diyos, buhay na walang hanggan doon sa kanyang kaharian. Paano tayo makakarating doon kung hindi rin tayo susunod? Hindi tayo makakapunta doon sa inihanda ng Diyos sa kaharian o sa langit na tinatawag o paraiso, kung hindi rin tayo susunod. Nakita po ninyo, iyan ang mga bagay na dapat yung malaman. Ang hindi pagsunod sa ating Panginoon Kristo, katulad po ninyo, nagpapastor pa kayo, ibig sabihin, kung sino yung nagpapastor, siya yung susundin mo. Kung may nangangaral sa inyo at itinuturo sa inyo na sumunod kay Kristo, mas mabuti yung taong yun. Katulad ko po na ganito, itinuturo ko sa inyo yung mga pamaraan ni Kristo para masunod ninyo si Kristo. Dahil siya yung ating pastor. Nakita po ninyo? Walang problema ho kung ikay mamamahala. Ngayon, pag-usapan natin yung pamamahala. At ngayon, bigyan po natin ito ng linaw patungkol sa pamumuno o pamamahala sa mga mananampalataya o tinatawag na iglesia. Dito sa tanong po ni Rodrigo, na patunayan po natin, huwag po tayong patawag na pastor. Pero kung pamamahalaan mo ang bawat mananampalataya, wala pong problema doon. Ang kagandahan nga po, kung ang iyong ipinapangaral at tinuturo ay mula nga sa ating Panginoon Kristo, para lahat na yung makikinig, susunod hindi sa iyo. Kung tatawag kang pastor, di sa iyo ang credit noon kasi nagpatawag kang pastor. Kaya nga po, dapat nating malaman, ang ipapangaral mo ituturo, ang masusunod, yung mabuting pastor, which is sa ating Panginoon Kristo. Malinaw ba sa iyo? Ngayon, kung pamamahalaan mo, katulad dito, sa 2 taon na ating pangangaral, hindi ako nagpapatawag na pastor sa inyo. Di ba po ba? Yan karamihan na marami dito ang nakakaalam sa atin na hindi ako nagpapatawag na pastor. Ngayon sa mga baguhan na napapadaan dito, hindi po ako pastor. Tawagin na lang po niyo akong kahit po kapatid sa pananampalataya. Mga tagasunod po tayo ni Kristo, di ba? Bakit ka papapatawag na pastor kung ikaw ay tagasunod ni Jesus? Nakita po mo? Bawat isa sa atin, tagasunod tayo ni Jesus. Sumusunod tayo sa kanyang pamaraan at utos ng Diyos. Kaya nga tayo sumasampalataya, nais nating mabigyan ng kaluguran ang Diyos. Ngayon, balikan natin itong pamumuno o pamamahala. Paano ba mamuno o mamahala sa bawat mananampalataya? Sinasabi ito ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat. Sinulatan niya si Timoteo. Isa itong hintil, Si Timoteo ay hindi po kalahi niyang Hudyo. Isa pong hintil ito. Ngayon, basahin natin. Unang Timoteo 3:1. Totoo ang kasabihan na ang nagnanais na mamuno sa iglesia ay nagnanais ng mabuting gawain. O di ba?
Pag sinabing mamuno sa iglesia, pamumunuan mo yung mananampalataya. Ibig sabihin, pamamahalaan mo ang bawat mananampalataya. Meaning, para ikaw ay isang tinatawag na kasangkapan ng Diyos para pahamalaan mo. Sa ibang salin, para maintindihan natin, yung salitang mamuno, pagkatiwalaan. Ipinagkakatiwala yung mga salita at aral na nasa iyo, na yun ang ipapangaral mo sa iglesia o sa bawat mananampalataya. Malinaw po ba? So, ganun natin gagawin. Kung gusto ninyo na maging instrumento at makapagbahagi ng salita ng Diyos sa mga mananampalataya, pamumunuan mo, nakita mo, ikaw yung katiwala, ika nga, para sabihin mo yung sinasabi ng Diyos. Pero kung ikaw ay namumuno, patawag ka na pastor, tapos yung mga aral turo, sa iyo nang galing, siyempre ikaw ang susundin. Kaya nga dito, bilang ako, nangangaral ako, nagtuturo, hindi nang galing sa akin. Yung matatanggap ninyo, aral at turo ni Kristo. Malinaw po ba? Meaning, pinagkatiwala sa akin yung mga aral turo na ibinabalita ko sa inyo. Nakita po ninyo? So, hindi po ako pastor para tawagin nyo kong pastor. Kaya yung ibang nagpapatawag ng pastor, di hayaan natin. Kasi hindi nila naiintindihan at nauunawaan yung nakasulat. Di ba't kung babalikan natin, ilan ba ang pastor? Iisa yung ibinigay ng Ama, kundi yung kanyang anak. Mismo nga ang Panginoon ang nagsabi sa kanyang mga sulat, di ba? Kung babalikan natin itong Juan 10:11, ako ang mabuting pastor. O, dinideclare ni Hesukristo sa kanyang sarili, siya yung mabuting pastor. Ibinibigay ng mabuting pastor, sabi niya, ang kanyang sarili dahil sa mga tupa. Nakita po ninyo? Dahil mahal ng Panginoong Hesus yung mga taong susunod. Pero kung hindi ka susunod, ay wala kang tatanggapin ng gantimpala mula sa kanya. Ngayon, balikan natin si Timoteo, dahil nasa pamumuno o pamamahala o katiwala ka sa ganitong mga salita ng Diyos, balikan po natin yung unang Timoteo, chapter 3, verse 1, para maintindihan natin, Ituloy lang natin ang pagbabasa para makita natin, para kung gusto mong ganito ang ginagawa natin, ikaw ay makapangaral ng tama at maayos, para lahat ng makikinig, hindi manggaling sa nangangaral. Katulad ko, hindi manggagaling sa akin yung aral. Para maipaintindi ko sa inyo, yung aral na inyong napapakinggan ay hindi nanggaling sa akin. Ito'y nanggaling kay Kristo. Ituloy po natin sa verse 2, kailangan na ang namumuno ay walang kapintasan, iisa ang asawa, marunong magpigil sa sarili, marunong magpasya kung ano ang nararapat, kagalang-galang, bukas ang tahanan sa mga tao at magaling magturo. Basahin natin sa ibang salin. Dapat nga na ang obispo ay walang kapintasan. Yung salitang obispo, yung nangangasiwa. Itong salitang obispo, hindi ito para tawagin kang pastor, propeta, apostoles, hindi po. Ang kahulugan po ng obispo ay tagapangasiwa. Para maintindihan natin sa ibang salin, tagapangasiwa. Bumasa nga tayo, baka merong ibang salitang tagapangasiwa bago natin ito balikan. Dito natin mababasa sa MBB. Kaya nga, ang isang tagapangasiwa ay kailangang walang kapintasan. So, malinaw po. Yung salitang obispo, malinaw po dito, ating i-highlight. Itong salitang obispo, sa ibang salin, ito po ay tagapangasiwa. Yan po, nakalagay diyan. Tagapangasiwa. Ibig sabihin, para maintindihan lang natin yung ating binabasa. Akala nyo, pag ikaw ay nangangasiwa at itatawag sa'yo pastor, hindi po. Walang ganang aral at turo ang Panginoon Jesucristo na para ikaw ay maging pastor. Siya na nga ang mabuting pastor, siya na nga nagsabi, di ba? Balikan natin, para maitanim sa inyong isipan. Ang sabi ng ating Panginoon Jesucristo, ako ang mabuting pastor. Ngayon, papatawag ka ba ang pastor?
Kaya 'pag hindi mo naiintindihan ang mga binabasa mo ay magkakaroon ka ng maling unawa, maling diwa. Ngayon, balikan natin ang ating, pinag-aaralan. Ngayon, malinaw ba sa inyo yung salitang tagapangasiwa? Kaya dito, sa isang salin nating mababasa, kailangan na ang namumuno, yung nangangasiwa. Kaya hindi po pastor, ano ho? Ngayon, malinaw na ba sa inyo? Ngayon, ano ba ang katangian ng namumuno? Alamin natin sa kasulatan. Ituloy po natin sa verse 3. Hindi siya dapat lasenggo. Hindi matakaw sa alak. Laging lasing sa umaga, tanghali, hapon. Laging nasa inuman. Laging nasa laklakan. So, hindi po dapat ganyan ang isang tagapangasiwa na kung saan ay kinaugalian nito lalo-lalo sa mga Pilipino ay laging sa handaan hindi nawawala yung alak. 'Di ba? Ibig sabihin laging lasing. Hindi marahas kundi mahinahon. Ano ba yung marahas? Dapat mahinahon. Hindi palaaway, hindi mukhang pera. Yung mukhang pera maraming term diyan, 'di ba? Eh talagang pag mukhang pera pagdating po sa ganitong relihiyon o pagdating sa pananampalataya, yung mukhang pera ay nako kahit araw-araw dapat magbigay kayo sa gawain ng Panginoon. Hindi po ganoon. May tithes and offering pa linggo-linggo. Yan na nga po yung itinuturo ng mga ibang mga pastor. E paano ito? Kung kasama ito, kung ikay nangangasiwa, hindi dapat nga ganyan. Hindi dapat lasinggo, hindi marahas. Yung mga marahas, tingnan nyo ibang mga pastor, yung mga membro ay pinagtatrabaho, marahas po yun. Diba? Pinaglilimos para lang yung kanilang pinanlimos ibigay doon sa kanilang pastor. Yan, mga mukhang pera po yun. Ano, masakit ba sabihin, pero yun ang totoo. Maghanap po kayo ng ganyan mga pastor. Baka kayo nasa isang pastor na ganyan ang attitude. Ano ha? Na kung saan ay pagkaperahan kayo. Ano? Kinukurtahan lang kayo ng mga pastor na yan. Dapat hindi pala away. Tingnan nyo, mga pastor ngayon, laging gusto ay palaban. Yung palaaway, hindi lang sa literal na inaaway, pati sa mga doktrina na kanilang pinagtatalo-talo. Mali ka, mali ka. Ito ang tama, ito ang dapat gawin. Alam niyo po, hindi dapat tayo makipag-away pagdating po sa pangangaral ng salita ng Diyos. Kailangan ipinapaunawa ito sa mga taong kulang sa pangunawa. Ano pa? Ituloy natin sa verse 4. Kailangan ding mahusay siyang mamahala. Yan. Dapat mahusay ka mamahala. Unang-una sa pamilya niya, iginagalang at sinusunod ng mga anak niya. Yung pamamahala po, makikita ito sa tahanan kung marunong kang mag-asikaso ng iyong pamilya, sa iyong asawa at mga anak. Nakita po ninyo? Na kung saan nagpapasakop ang isa't isa. Hindi lang lalaki ang nagpapasakop. Kailangan mo rin na, halimbawa, gawain bahay. Ang mga lalaki ngayon, hindi nagwawalis. Inuutos sa anak, inuutos sa asawa. Kailangan din yung lalaki, nagpapasakop din, marunong kang gumawa ng gawaing bahay. Dapat naghihimpil ka rin, nagwawalis, o naglalaba. So part yan ng bawat isa na magtulungan. Ay, halimbawa, may sakit ang asawa mo. O ikaw naman si lalaki, hindi ka na ba maglalaba? Hindi mo ba tutulungan? Wala kayong susuotin. So, yung mga bagay na ganong situation, alamin mo rin. Kasi dadating ang panahon, paano ka, hindi ka marunong magluto, hindi ka marunong maglaba. So, dumadating minsan ang pagkakataon na may magkakasakit, hindi makakakilos. So, sa bawat isa sa atin, pare-parehas tayo nagpapasakop, unang-una sa gawaing bahay, pero pagdating sa pamamahala naman, kung ano yung authority ng ama, gawin niya yung kanyang tungkulin. Pero kung ano yung gawain ng asawang babae, gawin niya yung kanyang tungkulin. Nakita po nyo? At yung mga anak, hindi pa para mas magaling pa yung anak kaysa magulang. Minsan ho, sa mga Pilipino, ang mga tao ngayon, mga kabataan, mas
ang mga kabataan ngayon, mas ang nasusunod na yung mga kabataan kaysa mga magulang. Kasi po, iba na po yung generation ngayon, hindi na katulad dati na sa isang tingin pa lang ng magulang, yung mga anak sumusunod. Ngayon, nako, kahit ipagsigawan mo na, lumalaban pa. Yan ang nakakalungkot. Kaya nga dapat dito, marunong dumisiplina sa kanyang pamilya. Asawa man yan o anak, dumidisiplina. Pero, yung bilang ama ay disiplinado ka rin sa iyong karakter, pag-uugali. Nang sa ganun, hindi ka mapulaan ng iyong ah, pamilya. Ano ho? So, yun po ang aking nais iparating sa inyo. Ano? Ito pa. Ituloy natin sa verse 5. Sapagkat kung hindi siya marunong mamahala sa sariling pamilya, paano siya makakapangasiwa ng maayos sa iglesia? So, meron pong reflection yung ginagawa mo sa iyong tahanan, sa iyong pamilya. Ganun din ang mangyayari sa pagiging katiwala mo sa bawat mananampalataya. Nakita po ninyo? Katulad po dito sa ating channel, kung paano sila nag-subscribe sa ating channel, umabot na po tayo ng 86,000 subscribers. Ibig sabihin, nagtitiwala sila sa ating channel na kung sana hindi sila nadadayat na naluloko. At nadadagdagan pa ho ito yung ating mga subscribers sapagkat natututo sila. Pero yung mga hindi tumatanggap, talagang umaalis. Wala tayong magagawa. Ang mga ayaw nilang sumunod, kaya sila nag-unsubscribe. Nakita po ninyo. Yung mga nag-unsubscribe pero bumabalik, na-realize nila na tama pala yung sinasabi ni kapatid na Owen. Ano? So, Brother Owen o kapatid na Owen ang inyong pong itawag sa akin at hindi po pastor. Ano ho? Para malinaw po dahil meron tayong isang pastor ng ating Panginoon Kristo. Pero kung gusto nyong mamahala sa bawat mananampalataya, ito yung ating gagawin. Na kung saan ay sabihin sa bawat mananampalataya na si Kristo ang dapat nating sundin at basahin natin ang kanyang mga isinulat sa pamagitan ng mga apostol, pinasulat ito para makarating sa atin yung mga programa ng Diyos at gawain sa kanyang mga pamamaraan. Para makita lang natin yung kaayusan. Kasi ang gusto ng Diyos maayos, ayaw niya na magulo. Kaya kung mayroong nakikigulo dito, huwag natin pansinin yung mga nagko-comment na ayaw nilang pakinggan yung aral at turo ni Kristo at sumasalungat pa. Wala ho tayong magagawa kasi ang gusto nilang gawin, yung kanilang kaisipan, ipaintindi sa mga tao. Kaya meron po kayong mababasa sa mga comment section, huwag niyong pakinggan ang nagtuturo dito. Ang channel na ito, puro kasinungalingan. Yan ang sinasabi nila sa ating channel. Paano tayo makakaabot ng 86,000 subscriber? Pero yung isang tao, dalawa o hanggang tatlo na nagsasalita sa ating channel na may kasinungalingan, tatlo lang naman sila. Wala tayong magagawa. Kukumpara natin doon sa 86,000 na nagsasubscribe na nagtitiwala sa ating channel. Patitinag ba tayo doon sa mga nagsasabi ng kasinungalingan? Di ba? Alam ko lang, dalawa o tatlo o ewan ko kung marami pa. Hindi ko alam. Kasi yun lang ang nakikita ko sa mga, hindi ko na nga ho pinapansin. Kahit po sila nagbibigay ng tanong para sagutin ang kanilang mga itinatanong, alam naman natin, pag binigyan sila ng katwiran ng Diyos, ay nalalait pa niya ang Diyos. Kaya po, iniingatan natin na ibigay yung perlas sa mga baboy. Di ba? Tingnan natin yung ganong kawikaan para makita natin. Kasi masasayang lang kasi yung salita ng Diyos kung doon sa mga taong hindi nakakaunawa ay lalapas na nga nilang yung salita. Wala tayong magagawa. Basahin nga muna natin yung talinghaga ng ating Panginoong Hesus. Sa mga sulat po ni Mateo 7:6, huwag ninyong ibigay sa mga aso ang mga bagay na banal. Yung salitang banal po dito, yung mga aral at turo, banal po yun. Dahil baka balingan nila kayo at lapain. At huwag din ninyong ihagis sa mga baboy ang inyong mga perlas dahil tatapak-tapakan lang nila ang mga ito. Yun, ibig sabihin tatapak-tapakan. Yung salitang tatapak-tapakan nila ang mga ito, ibig sabihin, yun po, na kung saan ay pagbibigay ng walang respeto. Nakita po ninyo? Kaya hindi na ho tayo pumapatol sa ganyang bagay. Pero kung kayo nagtatanong at nakita ko naman na kayo'y mayroong nagnanais na malaman ng katotohanan, kaya sinasagot po natin.
At binibigyan po natin ito ng mga discussion kahit mahaba kasi nililinaw nga po natin. Kasi yung gusto ng iba, direct to the point daw. Paano may direct to the point yung ating ipinupunto? Pero kailangan talaga ng mga discussion para maunawaan natin ang kabuuan, maidetalye katulad po nito. Di ba? Napakalawak po. Pag mangangaral ka, hindi basta-basta. Napakinggan natin sa kanina, kung babalikan po natin ano po, yung pag ang isa pong nangangasiwa, obispo o namumuno, di ba't kailangan ay may mga ganitong mga pangungusap. Unang-una, marunong magpigil sa sarili. Maingat, kagalang-galang, bukas ang tahanan sa iba. Yan, katulad po nito, no? Kung ganyan ang isang mangangaral ay hindi marunong umintindi, umunawa, ikinukumpara nga po natin ito sa mga taong hindi nakakaunawa ng kasulatan. Kaya sinasabi ni Jesus, huwag ninyong ibigay sa mga aso ang mga bagay na banal. Nakita po ninyo? Kaya tayo ay nagbibigay ng kasagutan sa mga itinatanong kung may respeto din po sila. Di ba? Mababasa mo sa komento, sasabihan tayong tayo ay sinungaling. O, di ba? At kung ano-ano pa mga sinasalita nila. Ayoko nang banggitin, ano po? Kasi ayokong nadamay kayo sa kanilang ginagawa. At huwag kayong makikiisa sa mga ganong mga nagko-komento. Kasi yun ang kung anong laman ng kanilang puso, yun ang kanilang inilalabas sa kanilang mga labi. Nakita po ninyo? Kasi po, ang taong nagsasalita ng katotohanan, binabasa sa kasulatan. Hindi nanggagaling sa iyong puso't isipan. Nakita po ninyo? Kaya nga dapat yung dati nating laman ng ating puso at isipan ay laman ng salita ng Diyos. Para kung ano yung laman ng puso mo, laman ng isip mo, salita ng Diyos, yun ang ilalabas ng iyong labi. Walang kasinungalingan. Okay, mabalik po tayo. Medyo nahaba po ang ating discussion. Kasi nga po, kailangan natin isingit yung mga bagay na yun. O, balikan natin yung pamumuno. Ano ho? So, napakalaking bagay po kapag tayo po ay nakakaunawa. Sa mga namumuno, ingatan natin na tayo ay hindi lasenggo, hindi marahas, kundi mahinahon. Ano ho? Hindi mahilig sa makipag-away at hindi maibigin sa salapi. Di ba? Dapat hindi tayo maibigin sa salapi. Ano ba yung salapi? Pera. Yan ho. Hindi palaaway at hindi mukhang pera. Kaya nga yung mga pastor ngayon, mga mukhang pera. Kasi nga, ipinapatupad yung ikasampung bahagi. Halimbawa, sumweldo ka ng 20,000. Ay di magkano po yun? May 2,000 ka sa bawat membro mo. Di ba? Ikasampung bahagi, di ba? 10,000 na lang ang sweldo mo. Babawasan ng 1,000. Bukod pa yung offering mo kasi nga tithes and offering. Ibibigay mo 10 bahagi, ay di 1,000. Magbibigay ka pa base sa iyong kinikita pa rin. Kung magbibigay ka pa. Kasi kasama yun, no? Tithes and offering, magkaiba yun. Di ba? Kaya piniperahan lang kayo. O di ba? Dito sa ating channel, wala akong inilalagay na, ano ba yung tawag doon, na mga tinatawag na credit card para isend ninyo o tinatawag na GCash para isend ninyo doon ang mga offering ninyo. Wala tayong ganun. Kasi hindi tayo para pagkapirahan ko kayo. Kung sa tingin nyo kumikita man dito sa YouTube, personal naman po yun. Hindi naman galing sa inyo. Kung may dumating mang commercial, dahil bakit daw may commercial? Natural na mente para maipromote ni YouTube sa buong mundo. Kung ikay nanonood o hindi. Di ba? Yun ang kagandahan ho dito sa ating platform na kung saan ay hindi para kayo'y pagkapirahan. Hindi ho ka manood kung sa tingin mo'y namemera. O, di ba? Ayun lang naman ang sagot sa inyong mga tanong. Kailangan nyo namemera para sa inyo dahil sa inyong panunood. Kasi nga po, isang bagay na manood nga kayo. Nakinig na mga aral at turo kay Kristo. Kasi itong platform na ito, kung hindi ito ginawa ng mga taong matatalino para gawing broadcast sa buong mundo. Kaya nga nasa panahon na tayo na kung saan ay malapit na tayo sa isa kahit ikay nasa Japan, nasa Amerika, nasa Canada, nasa Europe o nasa Asia, saan ka mang lupalop ng mundo, mapapakinggan mo yung aral at turo ni Kristo. Kaya nga lang, laganap na ang mga maling aral din. Kaya
kailangan kong makisabay sa larangan ng pananampalataya na maikalat ang katotohanan sa buong kalupaan sa pamamagitan ng internet, sa pamamagitan ng YouTube. Kaya kayo rin po ay maging instrumento na ibahagi at i-share ang inyong napakinggan. Nakita po ninyo? So balik tayo. Nakukuha ba ninyo yung ating pinag-aaralan? Sa pamumuno, huwag kang patawag na pastor kasi katiwala ka lang. 'Di ba? Kung ibabase po natin, balikan natin 'yun, no? Katiwala lang po tayo sa ating pinag-aaralang ito, no? O balikan po natin itong verse 2. So dito, ang namumuno, ang salita sa ibang salin ay obispo, 'di ba? Ayan po, highlight natin obispo o pinalino pa natin dito sa MBB, taga pangasiwa. So wala pong pastor na katawagan. Kung gusto mong pangasiwaan ang bawat mananampalataya, gawin natin. Ano? Kapag susundin natin ito, ay wala kang kapintasan dapat. Una, alamin mo ang pamamaraan at utos ng Diyos para hindi ka magkasala. Ngayon, bumalik po tayo kay Rodrigo Lopez. Dapat bang tawagin pastor ang mangangaral? Ngayon, nasagot ko na po ang inyong katanungan. Mag-comment lang po kayo kung kayo nakaunawa. At kung gusto mo maging tagasunod ni Jesucristo, maglagay ka lang ng hashtag tagasunod ako ni Jesucristo. Okay? So, salamat po sa inyong panahon at pakikinig. Naging matyaga po kayo sa pakikinig at pag-aaral ng salita ng Diyos na kung saan ay nadadagdagan po yung ating kaalaman at pangunawa sa kanyang mga salita. At kung kayo po ay nakaunawa, please subscribe po kung hindi pa. Paki-like mo ang ating channel at mag-comment ka kung may tanong ka at i-share mo ito sa mga mahal mo sa buhay. Muli natin ibalik sa Diyos ang papuri, pasasalamat at pagsamba. Sa Diyos na dakila, sa Amang makapangyarihan sa lahat at sa Kanyang anak na si Jesucristo. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral, sa Diyos po ang kapurihan. Amen.